Sa likod ng bawat pagkain na sa hapag tuwing Pasko, may mga kamay na hindi napapagod, mga magsasakang patuloy na bumabangon para sa bayan at para sa kanilang pamilya. Ngayong Kapaskuhan, gusto naming marinig ang kwento nila, mga kwentong puno ng pag-asa, sakripisyo at tunay na diwa ng Pasko. Paano po kayo nakakahanap ng pag-asa para bumangon po ulit at hindi mag-give up po sa pagiging farmer po natin? Ay, ang ano po, humingi na lang ako ng tulong sa mga anak ko. Ako sa mga bata, sa mga anak. Kaya lang, buhay pilit nagsasaka kasi Ito na lang po. kainin ng pamilya. Tay, ano po ba ng pangalan niyo at gano'n na po kayo katagal dito bilang magsasaka? Ang pangalan ko ay Felicito Martiha. Sa tagal ko nang nagsasaka, 30 years na. Tay, anong pinakamahirap na pinagdaanan niyo ngayon sa karanasan niyo sa bilang magsasaka? Karanasan? Opo. Ay, walang maani. Yun nga po, no? Mahirap sa inyo ngayon, yung magiging farmer po, lalo na po yung palay ngayon. Kaya, yun ang pinakamahirap sa ngayon. Wala para. Tapos, paalam. Yun po ang istrado. At saka, pinagyo pa, kapatid pa. So, tan tayo buka. Kaya lang, kung minsan nga, humihingi na lang ako sa mga apo, sa mga anak ko, para sa ganun magkatulpay. Sige na? Pasko'y pag-ibig ang kailangan ng daigdig, kay ganda ng lahat. If we will just love, ngayong Pasko'y pag-ibig ang kailangan ng daigdig, kay ganda ng lahat. If we will just love. Sa bawat butil ng palay may pangarap, sa bawat patak ng pawis may pag-asa. At sa bawat kwento ng ating mga magsasaka, naroon ang tunay na diwa ng Pasko, ang pagbibigay, pag-asa at pagmamahalan. Sila ang haligi ng ating hapag. Sana ngayong Pasko, maalala natin sila. Maraming salamat po sa ating mga magsasaka. Maligayang Pasko! Ibang-iba talaga ang Pasko sa may